Yo, gentleman, narinig mo na ba yung Death by a Thousand Cut? Originally, ito yung sa sinaunang panahon pa noon sa China, na yung mga may sala ay binibitay sa paraan na ihiwain yung pinakakatawan mo, ihiwain ng maraming marami hanggang tumulo na tumulo yung dugo at mawalan ng buhay yung may sala. Pero hindi tungkol dito sa may sala ang ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa ibang way ng Death by a Thousand Cut. Ito yung Death by a Thousand Cut na ginagawa natin sa sarili natin. May mga bagay kang ginagawa na hindi mo alam na naapektuhan ka nito negatively. Maliliit na bagay lang, sobrang liliit na bagay lang. Isang magandang halimbawa ay pakikinig mo ng mga malalaswang kanta. Lalo na kung isa ka sa tao na nag-struggle sa porn, sa masturbation, sa casual sex. Tapos isa ka pang tao na alipin ng yung mga nung lust, alipin ka nung kalibugan mo. Isa sa pinakadahilan kung ba't ka ganyan ay yung mga maliliit na bagay lang to, hindi mo man lang nare-realize na ito yung isa sa dahilan. Yung mga kantang pinapakinggan mo. Mga kantang napapakinggan mo sa social media na tungkol sa pangbirahan ba. Gaya nung kanta nila Cardi B. Kasi kung ano yung pinagsasabi nila dun eh. Tapos gaya na lang ng subo mo to. Subo mo to. Yung nakikita ko sa TikTok, yung mga naggaganan-ganan pa sila, mga tatanga-tanga. Medyo, pero may isang nakakatawa doon, si Myong, tawa ko ng tawa nung nakita ko yun sa kanya. Kung makikinig ka lagi ng mga ganong kanta, mapapasok nun yung isip mo. Music is powerful. Sobrang makapangyarihan ng kanta. Hindi ko na sasabihin dito kung ba't makapangyarihan yung kanta kasi hahaba lang. Pero sobrang makapangyarihan ng kanta, nasa shape nito yung kung paano natin tingnan yung mundo, kung paano paninaw natin sa bagay na yung iba ng kanta at marami pang ibang nagagawa ang mga musika sa ating buhay. Kung ganoon lagi pinapakinggan mo, gentleman, lagi pinapakinggan mo tungkol sa malalaswang kanta, tapos kalimitan pa yung mga babaeng pinapakinggan mo, yung mga babae na nakakanta ng kung ano-ano, na malalaswa, gaya nila Cardi B, Megan Stallion, yung mga ganon. Mag-iiba yung tingin mo sa mga babae. Isipin mo, lahat ng babae, ganon, karamihan, o kaya isipin mo, karamihan sa babae, ganon. Kasi syempre, sino bang nakikinig sa mga kantang yun, kundi mga babae lang din. O kaya, pag may naisip ka na, babae na nakikinig doon, inisip mo agad, ganon na agad siya, kagaya na agad siya no pinapakinggan niya. Tapos, mas malala pa kung yung mga taong nag-struggle sa lust, yung mga taong, kumbaga kontrolado sila ng kalibugan nila, imbis na sila yung kumukontrol sa kalibugan nila. Yung mga taong yun, pwede sila makagawa ng masama dahil sa mga pinapasok nila sa isip nila, mga pinapanood nila. Siyempre, kung nanonood sila ng porn, tapos kung ano kanta yung pinapakinggan nila, isipin nila na ganun na lang, na lahat ng babae, ganito, kasi nakikinig sila dito. Isa sa mga problema ng mga taong nag-struggle sa lust o kalibugan, ayun, yung mga kantang pinapakinggan nila. Kahit sabi mong maliit na bagay man yan, pero, man, over time, it's add up over time na magkakos ng hindi magandang bagay. Sa magandang halimbawa pa, sabihin natin, nag-struggle ka sa masturbation at sa panonood ng porn. Lagi ka nanonood ng thirst trap. Hindi ka man magjabol ngayon, hindi ka man manood ng porn ngayon, hindi ka man magjabol o hindi ka man mag-relapse ngayon. Pero kung lagi ka manonood o kaya ngayong araw nanonood ka nun, kumbaga, parang alam mo na magre-relapse ka na, alam mo na sa isip mo na magre-relapse ka, hindi man ngayon, pero susunod na, kasi nga, pag nakanood ka nun, kung ano yung pumapasok sa isip mo, mga negatibo na, basta kung ano na yung pumapasok sa isip mo, syempre, napapanood mo yung mga babae, nagsasayaw ng ganang-gana, nagpapaalog-alog ng kung ano-ano, syempre, isipin mo na, para sila sa street at para rin sila sa'yo. Kumbaga, isipin mo na gano'n na, syempre, pag gano'n naman yung kanta, naisip mo, ito no, computer ko, nakatingin ako, nanonood ako kung ano, nakakita ko ng thirst trap sa My Day, o isipin mo, yung babaeng yun, para na siya sa gano'n, o kaya isipin mo, lahat ng babae, gano'n, habang pinapanood mo yung thirst trap niya, kung ano yung pumapasok sa isip mo. Ay, masama yun, brother. Masama yun, dalo kung, kumbaga, tinutulak ka na ito, dahan-dahan ka na ito tinutulak para mag-relapse ka sa addiction mo. Addiction mo noon, kahit sabi mong medyo heal ka na sa addiction mo, sabi natin, ano ka na lang, sabi natin, 2 times every year ka na lang magjabol. Pero kung lagi nakakanood ka nun, tapos kung ano pinapasok mo sa isip mo habang nakakita ka ng thirst trap, kung ano agad pinasok mo sa isip mo, na kunwari, kung ano, basta alam mo na yun, kung isa kang lalaki, alam mo na yung sinasabi ko, maintindihan mo yun na kung ano yung pinapasok mo kapag nakakita ka ng thirst trap. Kasi sa thirst trap, yung mga kanta pa nila na ginagamit doon,
malalaswang kanta pa. Tapos, syempre, kung ano na pinapasok mo habang sa isip mo, habang napapanood mo yung video na yun. More likely na magre-relapse ka, hindi man ngayon, pero soon, unti-unti mo tinutulak yung sarili mo sa kapahamakan. Unti-unti mo tinutulak yung sarili mo dun sa kapahamakan. Meron din naman 1,000 cuts, sabihin natin, lagi kang puyat. Ako, tulad ko, nung mga nakaraang araw, lagi akong puyat. Naglilid sa akin na mag-procrastinate, naglilid sa akin na walang enerhiya, naglilid sa akin na magkasakit. Nakaraang linggo, nagkasakit ako. Yung mga bagay na yun, maliit na bagay lang, kahit sabihin mo puyat ako kasi trabaho ako, ginawa ko yung trabaho ko noon. Pero masama pa rin yung sa kalusugan kasi syempre, pagkupuyat, napaka-importante ng tulog, hindi mahalaga yun, mas mahalaga yung health mo kaysa sa pera. Hindi matutumbasan nung health, hindi matutumbasan nung pera yung health. Ito talaga yung health, dapat lagi mong pinaprioritize yung health mo. Although mali ko na yun, akin yan. Dahil sa pagpupuyat ko na yun, naglilid ako. Syempre, pag nagpuyat ka, mahina yung energy mo, wala kang masyadong enerhiya, magke-crave ka ng pagkain, lalo ka magbi-binge eating na, kasi kung puyat ka, ang isipin ng katawan mo, kailangan niya nung instant energy, yung parang bang instant energy, hindi magke-crave ka sa mga mayroong high glycemic carbs, gaya ng donut. Siyempre, pag kinain mo yung donut, napasok agad sa dugo mo yung mga carbs nun. Hindi gaya nung patatas, kanin, medyo high glycemic yung kanin, 70 plus yung GI nun. Pero yung mga donut, chocolate, ayun yung sobrang tataas, yun yung i-crave mo, cake. Pero yung i-crave mo, pag puyat ka, tapos pag nag-crave ka nun, mangyayari nun, magpapack up ka sa ibang gawain mo kasi nga, alam mo na, nagkaroon ka ng momentum na pababa. Sabihin natin, may isang taong alipin ng kanyang pagnanasa. Kada pakinig niya sa mga kantang malalaswa, unti-unti niya tinutulak yung sarili niya dun eh. Unti-unti niya tinutulak yung sarili niya na gumawa ng hindi maganda. Unti-unti niya tinutulak niya ng sarili niya na maghabol ng casual sex. Unti-unti niya tinutulak yung sarili niya na mapunta dito sa side na to, sa side ng gumawa ng hindi maganda. Dahil nga doon sa maliliit na cuts o sabihin natin na maliliit na cuts o maliliit na bagay na ginagawa niya na hindi niya alam na tinutulak siya papunta doon sa side na yon. Nung panahon na kakadiscover ko pa lang sa NoFap, kakadiscover ko pa lang sa pagkontrol ng mga sexual desires natin, mga 2020 to, 2020, 2021, hirap na hirap ako doon, nag-struggle ako noon, panahon na yon. Sobrang struggle ko. Umabot na sa point, siguro late 2021, tapos early 2022, nag-struggle pa rin naman ako hindi na sa pagjajabol, hindi na sa panonood ng corn, hindi na panonood ng corn, kundi sa panonood ng thirst trap sa TikTok. Gentleman, sa TikTok, lagi ako nanonood noon. Nanonood ako ng mga kanta na uso noon, tanda-tanda ko pa yung mga kanta na uso noon, tsaka yung mga sayaw, nanonood ako noon. Man, hindi man ako sabihin natin sa isang buwan, nung panahon na yun, sobrang bihira ako na magjabol. Sa loob ng isang buwan, pwedeng wala, pwedeng isa. Pero, mapapansin ko, kada sa tuwing magjajabol ako, sabihin natin, itong araw na to, ngayon, sabihin natin, ano bang date ngayon? Ang date ngayon ay December 4. Ngayon, December 4, manonood ako ng, December 4, 2021 ngayon. December 4, manonood ako ng mga thirst trap sa TikTok. Manonood ako yung magbi-binge watch ako noon. Hindi man lang ako magjajabol nung araw na yon. Pero manonood pa rin ako nung mga palabas na yon, mga thirst trap. Tapos, mga ilang araw lang, tuloy-tuloy, manonood ako noon, tapos magkakaroon ulit ako ng urge na manood ng mga thirst trap, softcore. Sabihin natin, tawagin natin softcore porn yung mga yun. Magkaka-urge ako na manood ng ganun, tuloy-tuloy. Dahan-dahan ko tinutulak yung sarili ko. Lumilipas yung araw, hindi man ako magjabol, o hindi man ako manood ng porn, o hindi man ako mag-edge. Hindi ako mag-edge. Pero unti-unti ko tinutulak yung sarili ko naman sa pagre-relapse. Siguro mga December 28, mga ganun, December 28, mag-aano na ako noon kasi dahan-dahan ko tinutulak kasi kumbaga medyo okay na ako sa problema kong yun noon. Pero natutulak ko pa rin ng dahan-dahan yung sarili ko na
mapunta dito sa side na to, na syempre, pag nandun ka na, sobrang lakas na ng urge. Kung lagi mong pinapanood yun, ba, lagi ka nanonood ng thirst trap, tuwan-tuwa ka na pinapanood mo. Kasi kung ano-anong kanta, yung malalaswang kanta yung ginagamit ng mga babae sa TikTok, kung ano-anong sayaw, na yung iba, sobrang lalaswa na. Manonood ka ng mga ganong bagay, o ganong content, magko-consume ka ng ganong content. Habang tumatagal, kahit ngayon, sabihin natin ngayong araw, hindi mo na isipang mag-edge. Sunod nun, sabihin natin mga next week, o kaya, sabihin natin 3 days from now, ang nangyayari sa akin nun, mag-edge na ako. Hindi man ako mag-relapse o hindi man ako magpalabas nun. Sunod na araw, mag-edge ulit ako. Sunod na linggo, mag-edge ulit ako hanggang sa, boom! Hindi ko na mapigilan. Ganun na nangyayari sa akin noon. Dahil nga, kapag nakakakita rin ako ng mga thirst trap, kasi hindi naman yun talaga yung priority ko sa TikTok noon eh. Quarantine noon, ang gusto ko maglibang, nanonood ako ng nakakatawa, tapos may lalabas na ganyan, may lalabas na post ng nagsasayaw na kung ano-ano, tapos ang mangyayari noon, syempre, i-stalk mo yung babae. Tapos ang problema naman noon, kasi ang pinaka-problema sa akin noon, habang nakikita ko yung thirst trap na pinagpo-post nila, ang ginagawa ko kung ano-ano, pinipilit ko, kumbaga, ang una kong ginagawa ay nag-iisip agad ako ng kung ano sa isip ko. Nag-iisip ako ng unrealistic na scenario, nag-iisip ako na kung ano-ano. Alam niyo na yun, na makaka-relate kayo dito kung isa kayong lalaki na nag-struggle kayo sa panonood ng corn at paglululo. Kung nag-struggle kayo doon, makaka-relate kayo dito sa sinasabi ko. Kung ano-ano agad yung pinapasok ko sa isip ko. Kaya yun, unti-unti akong pinutulak dun sa pagre-relapse. Unti-unti akong nare-relapse. Although, medyo nakakabawi naman ako noon, makakabawi ako, pero babalik pa rin doon sa point na yun. Boom! Babalik pa rin dito sa side na to kasi tuloy-tuloy ko pa rin ginagawa yung bagay na yun. Although, may mga panahon na dinilit ko yung TikTok, kaso kahit i-delete ko man sa cellphone ko, nung panahon na yun, ang gagawin ko sa computer naman ako manonood, hindi mo naman pwede i-delete sa computer yun kasi search mo lang sa web eh. Ayun, brother. Sabihin natin, ikaw naman, nag-struggle ka sa junk food, nag-struggle ka sa pagkain ng junk food, isa kang matabang tao, ang taba mo, gusto mong baguhin yung buhay mo, gusto mong pumayat, gusto mong lumaki yung katawan mo, nag-gym ka na, nagsimula ka na mag-gym. Kaso, pinapanood mo pa rin ng mga content, yung mga content na pagluluto ng pansit canton, pagbibili ng street food na kung ano-ano, pagkain nila sa mga McDo, sa fast food, kung ano-ano inaano mo, tinutulak mo pa rin yung sarili mo na bumalik dun sa version ng sarili mo na yun. Kasi nga, kahit sabihin mong hindi na ikaw ito, unti-unti mo pa rin tinutulak ko. Kaya naman, pwede naman, unti-unti mo tinutulak yung sarili mo na kumain ng junk food. Tapos, pag kumain ka ng junk food, sabihin mo, nag-relapse na naman ako. Susulitin ko na. Ngayong araw, kakain ako ng marami. Ganoon na nangyayari, lalo na kung pack up pa yung mental health mo. Yan talaga mangyayari. Pero kung ang pinapanood mo naman, yung home cooked meal prep, yung magagandang pagkain, yung maayos na pagkain. O kaya sabi mo, 5-star restaurant, nanonood ka ng mga pagkain sa 5-star restaurant, unti-unti mo tinutulak yung sarili mo sa side na to. Ang kabaliktaran na itong Death by 1,000 Cut ay Healed by 1,000 Stitches. Invento ko lang itong Healed by 1,000 Stitches, pero papaliwanag ko sa iyo kung bakit Healed by 1,000 Stitches. Let's say, sa ngayon, social media, hindi naman natin maiiwasan na makakita ng kung ano-ano. Lahat tayo gumagamit ng social media. Parte na to ng ating buhay bilang isang tao ngayon, modernong tao ng 2024. Parte na ng ating buhay ang social media. Siyempre, pag nanonood ka ng social media, hindi mo maiiwasan yung makakita ka ng mga thirst trap o kung ano-anong mga bagay na makikita mo doon na makakapagpa-trigger doon sa addiction mo. Either addiction mo sa pagkain, addiction mo sa sigarilyo, addiction mo sa sugal, addiction mo sa paglululo, panonood ng corn, o yung mga bagay na yun, mga addiction mo dun. Hindi mo na may iwasang makakita ng mga ganung bagay na makakapagpa-trigger sa'yo. Pero, halimbawa na nga, nakakita ka ng thirst trap. Kung gusto mong gumaling dun sa mga sugat mo nung nakaraan, kumbaga yung 1,000 cut, kung mapagaling mo yung isa sa 1,000 cut, gusto mong mapagaling yun. Ang kailangan mong gawin, brother, kada makakita ka ng thirst trap sa cellphone mo. Nakakita ka, sabihin natin, ito yung cellphone ko. Yung libro to. Nakakita ko ng thirst trap. Ang gagawin mo na lang,
Hindi ka mag-iisip ng kung ano. Pipilitin mo yung sarili mong hindi ka mag-isip ng kung ano-ano na, alam mo na yung nasabi ko, hindi ka mag-isip ng malaswa. Hindi ka mag-isip ng kung ano-ano. Kumbaga, pwede mong not interested o kaya kung medyo mature ka na, ano mo, kakaawa naman tong babaeng to, ginagawa niya talaga to para sa atensyon. Mga ganun, pwede ka na dun. Unti-unti, habang ginagawa mo, unti-unti kang naghihil ka sa bagay na dati mong addiction. Nawala yung mic na lobat. Pero, saan ba tayo? Babalik tayo. Halimbawa, sinasabi ko pa nun. Halimbawa na nga lang, kung nakakita ka ng babae nagkagawa ng thirst trap o nagpo-post ng thirst trap sa social media, naisip mo na, hindi ka na nag-iisip ng kung ano, hindi ka na nag-iisip ng malaswa, or, alam mo na, hindi ka na kung ano, inisip mo na magtutulak sa'yo na mag-relapse ka, o gumawa ka ng something na hindi maganda, gaya na lang mag-engage ka sa casual sex. Siyempre, kakanood mo nun, sabihin natin, nag-sign up ka sa dating app, tapos, ayun na, the rest is history, pwede ka pa makabuntis dahil doon, o kaya, mas masama, pwede mag-end up ka ng masama, mas masama doon, magkaroon ka sakit, dahil sa mga pinagkagawa mo. O kaya naman, pwede kang manood ulit ng corn, pwede kang maglulo, dahil doon sa mga ginagawa mo na kakanood mo ng, bawat nood mo nun, hindi mo man, isipin mo maliit na bagay lang yun, pero kunti-kunti ka nung tinutulak pupunta sa side na to. Kunti-kunti ka nung tinutulak pupunta sa side na to. Pero kung makakita ka ng ganon, siya, hindi mo naman talaga maiwasan makakita ng ganon, kahit sabihin natin na non-interested na, o kaya Facebook lang ginagamit mo social media, Instagram lang ginagamit mo social media, may lalabas pa rin na ganon. Kahit interested mo yun, kasi minsan may mga pinapalo ka na friends mo na nag-share ng ganon, o kaya kung ano naman na nag-share ng ganon, o kaya minsan nalabas talaga kahit hindi mo kasi yun talaga parang yun yung gusto nila mangyari, gusto nila makakita tayo ng ganon. Pero kung makakita ka ng ganon, ipapasok mo agad sa isip mo, kawawa naman tong babae to, ginagawa niya talaga para sa attention to. Pero ako talaga, personally, ito pumapasok ko sa isip ko, anong klaseng tatay meron to, anong klaseng nanay meron to, anong klaseng magulang meron to, ba't niya ginagawa? Yun yung totoo. Ayun yung pumapasok sa isip ko pag nakakita ko ng babae na nagte-thirst trap. Lalo na kung bata-bata pa, siyempre, ba't ginagawa niya talaga to? Hindi niya ba alam, pinapababa niya lang yung value niya dito sa mga lalaki na tingin na lalaki. Although, tingin ng mga tangahin na lalaki, maganda yon, pero tingin natin doon. Tingin din ng mga lalaking naniniwala sa Diyos, tingin ng mga gentlemen ay mali yun. Hindi yun lady, hindi yung pang lady na gawain. Kumbaga, pang slut yung mga ginagawa nila. Ang pinapasok ko sa isip ko, ayun talaga ang napasok ngayon sa isip ko. Pero dati iba ang pumapasok sa isip ko. Gustong gusto ko yun, nakakita ko nun kung ano pumapasok sa isip ko. Pero ngayon, ang pumapasok na sa isip ko, kakaawa naman to. Ba't niya ginagawa to? Para sa atensyon. Anong klaseng magulang meron siya? Ayun yung totoo pumapasok sa isip ko, anong klaseng magulang kaya meron to. Ayun yung pumapasok agad sa isip ko. Ito naman, pwede rin naman death by 1,000 cut na nagtutulak sa'yo para mapunta ka sa addiction ng pagsusugal. Let's say, nanonood ka ng live na sugal kahit hindi ka nagsusugal. Siyempre, nakakalibang din. Gaya ko, nanood ako nung nakaraang araw, nanood ako ng live ng nagsusugal. Hindi man siya live, uploaded na siyang video, pero live din yun, tapos in-upload niya lang. Si Togi, taga-ibang siya, taga-US siguro. US siguro siya, tapos basta parang bodybuilder siya na nagla-live siya lagi ng mga sugal na kung ano. Nakakatawa siya habang pinapanood mo, naglalaro siya ng sugal. Nanalo lang siya ng malaking pera. Sinira niya yung kasi yung pader nila ay yung parang hardwood. Yung hindi siya semento, sinira niya sa mga apartment kasi sinira niya yun. Natuwan-tawa ako doon, parang isip ko, parang may toyo to. Dahil doon siguro nagro-roid rage na rin siya. Yung pinapanood ko yun. Pero tinigil ko agad manood na yun kasi naisip ko na kahit nalibang ako kakapanood doon, hindi man ako nagsusugal, hindi ako naglalaro ng online sugal. Libang ako sa panonood noon. Alam ko na mangyayari na bawat panood ko noon, darating ako sa point na medyo malapit na ako dito. Papasok sa isip ko, try nga itong ginagawa niya, try kaya magsugal kahit saglit lang, kahit 1,000 lang. Kahit 1,000 lang, kahit matalo, manalo, wala naman ako masyadong pakialam. Pero sabihin ko man yon, yung isip na yon, kung pumasok man yun sa isip ko, pero sakaling, syempre, tao tayo, emosyon tayo. Alam nila ng mga nagkakasino, alam nila may-ari ng mga kasino, na kung may emosyon tayo, matalo ka kahit 1,000 lang, lalo na kung lalaki ka, meron kang ego,
Pag natalo ka ng 1,000, gusto mong bawiin yung, gusto mong makabawi. O kaya naman, pag nanalo ka, easy money, ang dali eh. Babalik ka ulit doon, hanggang maubos na ikaw, hanggang magkautang-utang na yung buhay mo, hanggang yun, kung ano-ano nang mangyari. Kaya nga sinasabi ng iba, wala naman daw, kung nagpo-promote sila ng sugal, nasa sayo naman daw, hindi. Kasi pinapanood ka nila eh. Habang nanonood sila, alam din nyo, kung nasa sa tao yun, di sana hindi na sinasabi mo yan, di sana hindi na nag-offer sa'yo yung mga ano ng sugal, hindi na nag-offer sa'yo yun ng promotion. Alam nila yun na bawat kakapanood mo yun, nakikita mo, nananalo sila, natatalo, nananalo, ang saya nila, kung grabing dopamine yun na receive nila sa ginagawa nila. Unti-unti mo tinutulok yung sarili mo na mapunta ka sa point, matry nga to, kahit 1,000 lang. Pag natalo ako, tama na. Pero pag natalo ka, hindi, kasi lalo na kung lalaki ka, na punong-puno ka ng ego, punong-puno ka ng testosterone, na pag natalo ka, gusto mo bumawi, ayun, walang ibang nasa isip mo kundi bumawi, bawat matatalo ka, ayun agad nasa isip mo. Man, disaster yon. Pero kung manonood ka makakapanood ka nun, sabihin natin, hindi ka mamanood ng ano, talaga, nag-scroll ka ng social media, nakakita ka nun, gagawin mo, alis ka, hindi mo agad papanoorin yon. O kaya, tatawa ka sa isip mo, ginagawa niya talaga to para sa pera. Ganun na ba siyang kagipit? Yung mga ganun bagay yung pinapasok mo sa isip mo, mas mapupunta ka sa side na to na hindi ka mapupunta sa addiction side ng pagsusugal. Mapupunta ka sa side na to na titingnan mo yung bagay na parang tinitingnan mo yung sa mas malawak na lens yung mundo na alam mo na pwedeng mangyari. Bago mo gawin ang isang bagay, tingnan mo na, inalam mo na ano kaya pwedeng mangyari o kaya naman, ba't niya ginagawa to? Ganun ba siya kadesperado para sa pera? Mga ganun na agad pinapasok mo sa isip mo na, alam mo na, hindi ka matutulak nun mapunta dito sa side na malapit ka ma-addict. Kasi kahit yung unang try mo lang doon, parang droga rin yun, parang droga. Unang try mo doon, pag nasayahan ka masyado, na-spike yung dopamine mo na sobrang taas, o kaya natalo ka na sobrang baba, o kaya naratasan mo nanalo, bigla natalo, hanapin mo na yung emosyon na binibigay sa'yo na to eh. Kaya mas maigi kung iiwas ka na doon, iiwas ka na sa sugal. Dahil kahit ako, personally, may mga kakilala ko, mga pinsan ko, nalulung dyan. Kaya hindi talaga maganda yan, hindi maganda yung sugal, hindi rin maganda yung na manood ka ng mga content nila tungkol doon. Kahit sabihin mong hindi ka nagsusugal pinapanood mo lang yung live nila ng nagsusugal, hindi rin maganda yun kasi unti-unti mo tinutulok yung sarili mo dito sa itry nga to. Saglit lang naman 1,000 lang naman kikitain ko rin naman ulit yun, 1,000 lang. Mapupunta ka dito, tapos pag natalo ka, ang gagawin mo, kailangan makabawi ako, papawian ko to. Pag nanalo ka naman, sobrang sama, ulit, sana manalo ulit ako. Ganun ang mangyayari. Mapupunta ka lang doon sa cycle na pabalik-balik ka lang doon sa addiction Hindi maganda, which is hindi maganda, brother. Medyo pangit yung audio kasi lobat yung mic, charge yung mic na lobat. Ayun lang sa video na to, brother. Kung may natutunan ka dito sa video ko, i-hit mo na yung follow button. Siyempre kung gusto mo yung mga ganitong klaseng video, subscribe or follow, depende kung saan mo ito nakita. Yun lang, brother. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa pag-spend mo ng time mo dito sa video ko. Salamat, brother.